Alamin pa natin ang ibang detalye ng balitang yan mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, asing lahat ng gustong magpa-dispatch ng sasakyan, tinatanggap nila kahit kunwari yung mga bago o strictly dapat old vehicles na nasa 20 years old na? Actually, Pops J, usually kasi ang dinadala sa kanila ay yung mga 20 to 25 years old na mga sasakyan. No? Pero meron din, Pops J, yung mga medyo mas later version. Usually kasi ang marami daw na nagpapa-recycle sa kanila itong mga taxi companies. No? After 5 years kasi daw, i-retire na yung mga sasakyan at yun naman yung dadalhin sa kanila at i-recycle nila, no, Pops J. Pero Pops J, ang pag-recycle naman nila, no, yung may mga piyesa pa kasi sa sasakyan na pwedeng gamitin. So pina-parts out muna, mapapakinabangan. Tama ka dyan, Pops J. Ipa-parts out muna kung ano pa yung pwedeng gamitin bago i-crush, gawing block. At saka naman isi-send sa mga steel mill yung mga na-crush or for recycling. Tama ka dyan, Pops J. Paano ang proseso ng pagbabaklas, Ivan? Pops J, una-una tinatanggal muna nila yung mga fluids, yung mga coolants, yung mga oils sa sasakyan, dinidrain muna nila para, kasi iba yung treatment no? Hindi basta-basta tinatapon yung mga liquids na ito. So, dadalhin nila makaka-pollute ng environment. Tama ka dyan, Pops J. No? Kakontra dun sa kanilang target, no? Yung mga gantong, yung kanilang yung mga liquids na ito, dadalhin nila sa ibang treating facility at i-dispose na yun, i-treat yun properly, then sa kanila babaklasin itong mga metal parts ng sasakyan, pati yung mga plastic. At yun, gagawin nila, i-recycle nila ito, gagawin nila mga steel bars, mga rebars, para naman sa future construction, Pops J. Ivan, sabi mo nga sa report mo, parang kalakal din ito. Ano? May incentive ba yung magta-turnover ng lumang sasakyan? Pero paano ina-assess kung magkano? Pops J, meron silang ina-assess nila muna bago dumating. Pero tinitimbang mo muna. Ganon. Actually, Pops J, scrap value kasi yung kanilang titignan. Hindi nakikiluhin. Hindi nakikiluhin. Visual lang. Visual. Or check din nila kasi, Pops J, meron din silang mga talagang nakatoka. Sa may mga tao baka solid sila. kalawang na lang yan wala ka nang mapapala dyan. Tama ka dyan, Pops J. So, i-value muna nila, i-check muna nila kung etong sasakyan na ba to, okay pa ba, magkano yung value, i-assess muna nila. No, sa kanila bibigyan ng price. No? Usually kasi, Pops J, ang binibigay nila nasa 20 to 50,000. Depende dun sa sasakyan. No? And pagdating nun, after nun, mag-uusap na yung owner or magkaning value. Pag nagka-agreehan, may mga services naman sila na ipipick up nila from dun sa bahay, lalo na pag hindi na umaandar. Yung sasakyan, ipipick up nila dun sa bahay at dadali na sa facility na ito sa Pampanga, Pops J. Sabi mo, Ivan, kaya nilang bumaklas ng hanggang 50 sasakyan kada araw. Ano? Ganyan ba kadami yung inaabot nila na kliyente kada araw? No? Paano ba sumabak sa ganitong negosyo? Anong kailangan? Sa ngayon, Pops J, meron silang kontrata with isang taxi company na meron silang 250 na taxi na i-dismantle. No, for now. Sa kanila dadalhin lahat? Tama ka, Pops J. Sa kanila dadalhin ngayon. Meron din silang 5 mga malalaki, mga heavy equipment na galing naman sa isang private company rin na sila rin magdi-dismantle. No? Pero etong, actually, Pops J, etong 50 per day ay yung kanilang kaya i-handle. So not necessarily capacity. Yun yung capacity nila per day, pero not necessarily yung 50 na yun every day 50. Merong ganun, no, Pops J. Pero ayun, Pops J. So may mga times na may mga dumarating sa kanila and ngayon meron pa silang partnership with DOTR and Transport Department ng Pilipinas, no, dahil nga doon sa maraming mga sasakyan pa rin na hindi na tinitingnan kung roadworthy pa ba or hindi na, at pag na-assess na yun, yung junk na, Pops J, at yun, sa kanila i-assess kung pwede bang i-recycle yung mga ito, Pops J. Marami dyan, nakapark na lamang sa mga lansangan, nakakaabala pa sa traffic, ano? Tama ka dyan, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.